Sa ngayon, ang pinapainom ko sa kanila, yung natural lang na tubig galing sa gripo. Ayan, paborito talaga ng mga baboy yung kangkong. Ito na, marami na akong kangkong nakuha. Bigyan natin sa alaga ko. Tara! Moly. Magandang morning mga dudes. Ngayong umaga, ang gagawin kong vlogs, papakita ko sa inyo yung mga pinaghihirapan kong alagaan tuwing umaga. Parang kailan lang, mga sisiw pa lang sila. Ngayon, mga manok na. Habang nagkakape sa umaga o umiinom ng tsa sa umaga, simula nung malalaki na sila, pinapalabas ko sila sa kulungan nila tuwing umaga para makakita sila nung sinag nung araw sa umaga. Pero pagdating ng tanghali na, binabalik ko sila ulit sa kanilang kulungan kasi baka mainit, madali silang hingalin eh. Ito, 15 days pa lang simula nung binili ko sila, simula nung sisiw na binili ko. Ngayon ito na sila. Parang kailan lang, ang lalaki na nila. Yung mga alaga kong manok, ayan, nagbibilad sila sa araw. Tapos, tinutuka nila yung balahibo nila para siguro magkaroon ng langis-langis yung balahibo. Kaya maganda sila. Oh. Nag-iipon-ipon sila, pumupunta sila sa isang tabi. Tapos tinutuka nila yung balahibo na parang kumukuha sila ng langis doon sa katawan nila. Tapos parang pinupunas nila sa kanilang balahibo. Kaya ayan, nagpapalit na sila nung kanilang balahibo. Kaya ko sila pinakakawalan sa labas kasi tumutuka sila ng mga dahon-dahon ng mga damo. Kumbaga ito yung natural na habitat nila sa labas, hindi yung laging mga nakakulong. Tulad niya no, tumutuka-tuka siya ng mga damo o di kaya yung iba sa kanila kumakalaykay sa lupa. Kasi yun ang natural nila eh. Ayan oh, yung iba ayan. Tumutuka-tuka sila sa tumutuka-tuka sila sa lupa. Tapos parang nag-iinat-inat sila ng kanilang pakpak sa umaga. Kasi nga naman sa kulungan lang, yun, mga nakahiga lang at wala silang exercise. Pero pagdating dito sa labas, ayan, gustong-gusto nila yung tumutuka-tuka sila ng ng mga dahon-dahon ng mga damo-damo dito sa harap ng bahay. Nakakatuwa lang din tignan, parang kailan lang sila mga sisiw-sisiw pa ngayon. Ayun na, mga manok na. Hindi ko pa sila natimbang kung ilang kilo ang bawat isa sa kanila. Pero mayroon dito siguro mga 1 kilo na ang bigat. Maputik kasi yung daanan, kaya nagsuot muna ako ng buta. Pupunta ron sa likuran, pinakalikod ng aming bahay. Titingnan ko yung aking bagong alaga na diniliver lang kahapon. Yung ginawa kong kulungan sa kanya, temporary lang. Pero mamaya gagawan yung scaffolding na ginamit dati dito sa paggawa ng bahay. Itatayo ko, tapos lagyan ko lang ng mga barbed wire yung tagiliran. Kasi yung ginawa kong kawayan na bakod, inangat-ngat nung alaga ko. Kaya mamaya barbed wire ang ilalagay ko. Pero sa ngayon, bibisitahin muna natin kung anong sitwasyon ng aking alaga rito. Ayan, nag-iingay na siya. Ito yung gustong-gusto ng baboy. Yung may mga sinusungkal-sungkal sila. Kasi yan ang natural na habitat nila. Kaysa sa ikulong mo siya sa semento, wala silang masungkal-sungkal. Ugali nila kasi may sinusungkal-sungkal, mas gusto nila. Tsaka mamaya bibigyan ko siya ng sariwang kangkong, yun ang kakainin niya.
Hindi ko pa alam kung anong ipapakain ko sa kanya, yung lulutuan ko siya ng kangkong tapos hahaluan ng darak, o yung buong kangkong na lang na hilaw ipapakain ko sa kanila, kasi parang yun ang pinakamerienda nila. Kita mo, tuwan-tuwa siya sa tuwan-tuwa siya pag nagsusungkal-sungkal siya nung mga damo, yung putik, kasi parang may nakakain sila doon eh. Pero sa palagay ko yung iba sa kanila mga 1 kilo na, katulad niyan, ang laki oh. Hindi kasi sila pare-parehas, siguro mayroong talagang mga sisiw na maliliit. Ito na yung aking alaga, medyo maputik lang dito, kaya nilagyan ko ng dayami para hindi naman putik na putik tong tinitirhan ng aking alaga. Yan ang gustong-gusto nila. May sinusungkal-sungkal sila sa damuhan. Kasi ang kumbaga parang yan ang pinaka-natural nila. Ayaw nila yung nakakulong, parang dito kumbaga malayang-malaya sila kung anong gagawin nila. Kamukha niya no. Parang may kinakain siya sa ilalim, siguro yung mga ugat-ugat ng mga damo. Mas pinili kong mag-alaga nung hayop kaysa sa yung wala akong ginagawa, o mag-aksaya lang ako ng gasolina, magta-travel, magkano rin yung gasolina, mas mahal. Ito, tuwing umaga pagising ko, habang nagkakape sa terrace, nakakatuwa kasi tignan yung mga alaga, lalo na yung mga manok ko ngayon malalaki na. Ito baka mga 2.5 months lang ito, mga next year malaki na ito, kasi sabi nung pinagbilhan namin, kapag lalaki daw yung baboy, madaling lumaki, madali siya lumaki kapag lalaki. Dapat yung kukunin ko yung babae. Akala kasi nung pinagbilhan ko, aalagaan ko yung paparamihin. Hindi, sabi ko pang katay, panghanda lang sa mga okasyon. So binigyan niya ako nitong lalaki. Sabi niya ang lalaki madali daw alagaan, at saka pag inalagaan mo ng gusto, madaling lumaki. So siguro baka bago dumating yung okasyon na yon next year, baka ito malaki na. Sabihin natin kahit mga 40 kilos lang, dumagdag lang siya ng 20 kilos, o di kaya 50 kilos. Kung abutin ng 50 kilos, di mas maganda, mas pabor sa akin. So marami-raming karne. Kung hindi man lilitsunin, baka gagawin naming kakatayin, tapos yung ulo maaring litsyon, tapos yung parte ng ibang katawan, bahala na kung anong luto ang pwedeng gawin. Kaysang sa naman sumakay lang ako ng sumakay sa kotse, magda-drive, mag-aksay lang ako ng gasolina. Eto, kahit papano dito, pagdating ng araw, may pakinabang ako. Pero hindi naman masama siguro magbiyahe-biyahe, paminsan-minsan malibang naman, para alis sa bagot. Naiinip na siya, parang gusto niya nang kumain ng kangkong na hilaw. So mangunguha ako ng kangkong na hilaw. Pakalat, masintabi dyan sa mga nag-almusal o sa kumakain. At kailangan linisin para naman walang magreklamo. Pero para sa akin, siyempre dati sa bundok din ako nakatira nung nagbinata at nagkapamilya.
sa syudad ako naglagi. Sa syudad na ako halos nagtrabaho. Sa syudad na ako halos nagkaedad, nagkapamilya. Naisip-isip ko nung bandang huli, mas masarap manirahan sa probinsya, lalo ng ganito. Maliwalas yung kapaligiran, malayo sa kapitbahay. Ang paligid ko wala pa gaanong mga kapitbahay. So, naisipan ko mag-alaga nito muna. Sa mga nanonood dyan, na mga kapwa ko malapit na mag-senior citizen at wala na ring pinapasokang trabaho araw-araw, mas maganda mag-alaga rin kayo ng ganito. Kahit pa kunti-kunti lang, tuwing umaga may libangan lang. Kaysa sa yung tanghali ka na gumising, umagang-umaga nakahilata ka pa, maghapon wala kang gagawin, nakahilata lang. Ito, kahit papano, yun ay advice ko lang naman. Kung susundin nyo, di salamat. Kung hindi, wala namang problema. Basta ako, etong ginagawa ko tuwing umaga, nag-aalaga ng mga manok. Para kung sakasakali, pag lumaki na siya, at lalo na next year may okasyon, para doon yan, yung alaga ko na to, para doon yan sa okasyon na yon. Pati yung mga manok na nakikita nyo, pang December naman yon. So hindi ko na kailangan gumastos pa bumili ng manok sa palengke na napakamahal ng kilo ng manok sa palengke. Magkano ang kilo sa palengke? Nasa 200 plus. Ilan yan? Kung kakatayin ko lang yan, hindi na ako gagastos pambili ng manok. Yung ipambibili ko ng manok, di pambili ko na lang ng mga ricados niya o sangkap ng manok o pampalasa sa manok. Tapos na. Wala na akong gastos gaano sa manok. Sa dami niyan, hindi namin nauubos na 5 niyan hanggang New Year. Tapos plus pa ito. Pero pag nakatay na namin yung manok na yan, mag-aalaga ako ng panibagong sisiw. Second batch na sisiw. Siguro, dadami-damihan ko na ng konti. Maaring gawin ko ng 50. Doon ako mangunguha ng kangkong. Doon, oh. Maraming kangkong doon. Yun ang gusto kainin ng mga baboy. Mangunguha ako doon. Tara, samahan niyo ako, mangunguha tayo. Daming kangkong dito. Ito yung paborito nilang kainin, yung mga kangkong na ganito. Yan. Gustong-gusto nila kainin yung hilaw na kangkong. Paborito nila. Kasi dito sa lugar namin, tuwing umaga pag pinakakawalan ko tong mga manok, nakikita ko may agila, minsan 3 agila na umiikot-ikot. Kaya binabantayan ko sila. Kasi baka mamaya biglang dagitin ng agila, kayang-kaya ng agila dagitin ng isa nito. Kung bibilangin ko lahat na nagastos ko na rito sa aking mga alagang sisiw, simula nung binili ko, siguro aabot pa lang ng mga nasa kulang-kulang 2,000 pa lang. 2,000 piso pa lang ang nagagastos ko na sa alaga kong mga ito. Pero ngayon, ang laki na niya. Mahigit. Siguro ito mga kulang-kulang na sa 1 kilo. Kasi pinapakain ko sila kanila tuwing umaga.
tanghali, tsaka hapon. Ang pagpapakain ko sa kanila. Tuwing pakain ko sa kanila, kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa tanghali, kalahating kilo din sa hapon. Mainit na, ipasok ko na sa kulungan yung aking mga alaga. Tara! Tapos na ang aking pagbablog sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.